Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Magandang balita po, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Para po sa ating mga kababayang OFWs at seafarers, mapapakinggan ito sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa pakikipagtulungan po ito ng Presidential Broadcast Service with United States Agency for Global Media o iyong mas kilala sa tawag na Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong isyu at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siya'y nasa mabuting kalagayan at kayang gampanan ang kaniyang tungkulin. Una na napaulat na nakaramdam ng discomfort ang Pangulo at kalaunan ay bumuti ang kondisyon nito. Ayon kay Pangulong Marcos, napag-alaman na siya ay may diverticulitis na karaniwan sa mga taong may edad. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bumwelta naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tao na naghahangad umano na siya ay mawala sa pwesto. Anya walang dapat ipangamba dahil hindi naman nakamamatay ang kanyang kalagayan. Huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. So sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinatawan ni Ilocos Norte First District Representative at Majority Leader Sandro Marcos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng Galing Access, Batid at Angat tungo sa Yaman ng Bayan o PBBM Gabay ng Bayan program sa Lawag City. Ito ay isang inisyatibang pang-edukasyon sa ilalim ng programa para sa buti ng bayan at mamamayan. Sa isang talumpati na binasa ni Congressman Sandro Marcos, sinabi ng Pangulo na ang aktibidad ay refleksyon ng pagnanais ng bansa na magkaroon ng sektor ng edukasyon na umaabot at nagbibigay ng kakayahan sa bawat Pilipino.
Ito'y sa kabila ng distansya, kahirapan at mga suliranin. Giit ng Pangulo, inilunsad ang Bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program bilang pagtupad sa ipinangako niya na bumuo ng scholarship program para sa mga natatanging estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan sa bansa. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA, nangako ang punong ehekutibo na bumuo ng scholarship program para sa mga mahuhusay na mag-aaral sa mga pribado at pampublikong senior high school at technical vocational institution. In partnership with the Commission on Higher Education or CHED, DepEd, and TESDA, we are launching the Bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program or BPMSP. Through this scholarship, the top 5 graduates of each senior high school nationwide will have the opportunity to pursue in any high-performing higher education or technical vocational institution, undergraduate degree, or TVET diploma programs. Yan si Ilocos Norte 1st District Representative at Majority Leader Sandro Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinabi rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat alinsunod sa National Development Program ng pamahalaan ang mga vocational at diploma programs na paggagamitan ng scholarship program. Isinagawa ang ceremonial signing ng Joint Memorandum Circular para sa policies at guidelines ng Bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program. Nilagdaan ng mga opisyal ng Commission on Higher Education o CHED, Department of Education o DepEd, at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang nasabing dokumento. Para naman suportahan ang scholarship program, inilunsad din ang Project Patuloy na Edukasyon, Patuloy na Pag-ahon o Project PEPA. Ito isang nationwide information caravan para sa mga pamilyang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Narito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa naman ni Congressman Sandro Marcos. Through Project PEPA, we bring clear and timely information on government-funded education opportunities directly to students and their families. This initiative will reach around 490,000 senior high school graduates from 4Ps households. Because when families are informed, they are empowered. When students know what is available, they can plan their future with confidence. Si Ilocos Norte 1st District Representative at Majority Leader Sandro Marcos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinakilala rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Data Visualization Platform ng Commission on Higher Education o CHED na tinatawag na CHED Tanaw. Aniya naglalaman ng CHED Tanaw ng mga datos na makatutulong sa pagbuo ng mga polisiya at pagdedesisyon sa larangan ng edukasyon. Ayon sa punong ehekutibo, nakalagay sa database na ito ang mga impormasyon hinggil sa mga higher education institutions sa bansa, higher education enrollment, mga scholarship at graduate outcome. Paliwanag ng Pangulo, ang mga nabanggit na inisyatibo ng pamahalaan ang pinagsama-samang hakbang tungo sa reforma ng edukasyon. Taken together, these initiatives reflect a coherent approach to higher education reform, expanding access, strengthening institutions, and ensuring that every peso invested in education yields value for the Filipino people. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita,
Hindi natuloy ang pagbasa ng sakdal o arraignment ng Sandigan Bayan 3rd Division kay dating Senator Bong Revilla at 6 na kapwa akusado sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ito'y dahil sa mga nakabinbing mosyon na inihain ng kampo ng mga akusado sa anti-graft court. Hiniling ng depensa ang deferment ng arraignment habang wala pang desisyon ng korte sa kanilang 7 petisyon. Kabilang rito ang motion to quash the arrest warrant at motion to quash information na inihain ni Revilla. Dahil dito iniusog ang arraignment sa February 9, 2026 alas 8:30 ng umaga. Binigyan ng korte ng hanggang Lunes, Enero 26 ang mga akusado para magsumite ng karagdagang motion habang ang prosecution naman ay may hanggang Enero 28 para maghain ng kanilang komento. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinagpaliban din ng Sandigan Bayan 4th Division ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Senador Bong Revilla sa kasong graft na may kaugnayan sa flood control scandal. Bagamat present si Revilla sa pagdinig, hiniling ng kaniyang mga abogado na ipagpaliban muna ang arraignment dahil sa nakabinbing mosyon na ibasura ang kaso. Binigyan ng korte ang prosekusyon ng 5 araw para magsumite ng written comment sa mosyon ni Revilla. Dahil dito, itinakda ang arraignment ni Revilla sa Pebrero 9, 1:30 ng hapon. Samantala, natuloy naman ang arraignment ng kaniyang kapwa akusado na si Engineer Emelita Huat, dating opisyal din ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Naghain si Huat ng not guilty plea sa kasong graft at itinakda ng Sandigang Bayan ang preliminary conference sa Pebrero 11. Nauna ring magpiyansa si Revilla ng 90,000 pesos para sa kasong graft. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, hindi natitinag ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa paghahanap kay dating Congressman Zaldico. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na under surveillance at patuloy nilang minamanmanan si Ko. Anya si Ko ay nasa eksklusibong komunidad sa Lisbon, Portugal na hindi basta-basta mapapasok ng kanilang mga operatiba. Inihayag din ni Remulla na walang extradition treaty ang Pilipinas at Portugal. Pero batay sa batas ng Portugal, sinabi ni DILG Secretary Remulla na kung may nagawa si Zaldico na paglabag sa batas bago pa siya maisyuhan ng Portuguese passport, maaari itong mapabalik sa Pilipinas. Ang batas nila, if the offense was committed before the granting of the passport, pwede na iba na i-pension extend. But kung hawak nila yung passport na humigil offense, ay hindi na extend. As of our information, 10 years ago pa lang may passport siya. So, nagkakaroon ka ng kaso ngayon na 10 years later para yun ang finance. Si Interior Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinaplansya na ng Department of Justice ang mga karagdagang kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, posibleng maisampan na sa susunod na linggo ang 3 kaso laban sa mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan, kaugnay ng mga tinaguriang ghost flood control projects. Bukod dito, sinabi ni Fadulion na 6 pang kaso laban sa iba pang contractor ang kasalukuyang nasa iba't ibang yugto ng preliminary investigation. Inaasahan din ang paglalabas ng subpoena laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla kaugnay ng 2 hanggang 3 pang karagdagang kasong plunder. Gid ng Prosecutor General, maingat sila sa paghimay ng investigasyon dahil hindi sapat ang basta pagsasampa ng kaso kung hindi matibay ang ebidensyang ihaharap sa korte.
We have 3 more cases ngayon na road projects din, which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week. No? Expecting to be on my table by the end of the week. And then by next week, there will be findings against officials of the DPWH in the first district of Bulacan. Si Prosecutor General Richard Fadulion. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tumutulong ngayon ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa muling pagsusuri sa mga flood control projects. Makaraang makita ang discrepancies sa coordinates nito. Ang AFP ay miyembro ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at bahagi ng interagency investigation. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, may koordinasyon sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay sa muling pagsasagawa ng inspeksyon. Ito'y habang nakaalalay sa koleksyon at submission ng findings sa ICI. Tumutulong din anya ang ground units ng geotagging project sites, pagbeberipika kung tumutugma ang coordinates sa aktual na lugar at pagtukoy sa percentage ng project completion. Ang ICI naman ang maglalabas ng findings ukol dito. Tiniyak ng AFP ang masigasig at patas na pagtulong nito para mapabilis ang investigasyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umaasa si Senadora Risa Hontiveros na agad gugulong ang re-investigation ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, Department of Justice o DOJ at ng Office of the Ombudsman hinggil sa mali-maling coordinates ng Ghost Flood Control Project maging ang mga substandard flood control projects. Ani Hontiveros, mahalagang matukoy pa rin ang eksaktong coordinates ng mga ito upang maitama ang mga datos na una nang inihain sa kanilang mga investigasyon. Dagdag pa ng Senadora, karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na maibigay sa kanila ang katotohanan at maisiwalat ang mga tamang impormasyon. I am hoping na yung ICI, yung Ombudsman, yung DOJ ay magsasagawa ng kompletong kailangang re-investigation or re-internal audit sa lahat ng mga proyektong suspected ngayon, either ghost o di kaya ay substandard. At huwag na huwag gagamitin nino man yung issue ng inaccurate, of all things, inaccurate coordinates para maliitin ang galit ng mamamayan or anong sabi ng mga bata, i-gaslight ang publiko. Si Senadora Risa Hontiveros. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, naniniwala si Senadora Risa Hontiveros na pwede pa ring ituloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee habang gumugulong ang investigasyon ng ehekutibo at paglilitis ng hudikatura sa mga sangkot sa flood control anomaly. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Hontiveros na dati na rin namang nangyari na nagpapatuloy ang Senate investigation kahit pa may case build-up, pagsasampa ng kaso at pagdinig sa korte. Giniit din ng senadora na magsaraman ang pagdinig ng Blue Ribbon ay siguradong mapakikinabangan din ito ng ehekutibo dahil sa mga impormasyong nakuha sa mga pagdinig. Pwede namang at nagpapatuloy nga ang isang investigasyon kahit ongoing na rin yung case build-up, yung filing of charges, yung pagdidinig ng mga kasong ito sa korte hanggang pa sa pagpapakulong ng mga mapatunayang guilty. Naranasan din namin yan paulit-ulit sa Senate Committee on Women. So, definitely, lalo na no different for the Blue Ribbon. Kung kailan magdidesisyon ang Blue Ribbon na mag-adjourn na at mag-finalize na ng committee report, all of those, kung ano yung inabot naming findings and recommendations by then, will remain useful dun sa side naman ng executive. Ang pahayag ni Senadora Risa Hontiveros. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Todo handa na ang Bureau of Corrections o Bucor para sa mga posibleng makulong dahil sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., matatapos na ngayong first quarter ng taon ng Supermax Prison sa Sablayan Occidental, Mindoro, kung saan ikukulong ang mga gumawa ng karumal-dumal na krimen. Handaan niya ang nasabing pasilidad kung sakaling kailanganin at kulungan ng mga sangkot sa mga flood control project. Dagdag ni Katapang, hindi na dadalhin sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang mga masasangkot sa malalaking krimen. Ito'y dahil aalis na ang Bucor doon para magamit ng pamahalaan na pasilidad sa iba pang gawain. Paliwanag ng Bucor Director General, napalibutan na kasi ang Bilibid ng mga malalaking subdivision na posibleng magkaroon ng security problem kung magkaroon ng gulo o jailbreak. Yung Mindoro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. Meron na, almost done na. First this quarter, matatapos na just in case na kailanganin na maglagay ng facility para doon sa mga involved sa flood control. Ang pahayag ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, 75 billion pesos hospital bills naging libre para sa 1.3 million na mga pasyente dahil sa zero balance billing. Magulat si EJ Lazaro. Tinatayang aabot sa mahigit 1.3 milyong pasyente sa mga ospital ng Department of Health o DOH ang nakinabang na at hindi na nagbayad pa ng hospital bill sa pagtatapos ng 2025 matapos ipatupad ang Zero Balance Billing Program. Ayon sa DOH, mula Hulyo hanggang Disyembre 2025, umabot sa 74.65 billion pesos ang kabuang hospital bills na nailibre para sa mga pasyenteng naka-admit sa basic o ward accommodation. Mahigpit na ipinatutupad ang programang ito sa lahat ng DOH hospitals alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamumuno ni Health Secretary Ted Herbosa. Dagdag pa ng kagawaran, hindi bababa sa 70% ng mga hospital bed sa DOH facilities ay nakalaan sa basic accommodation, kaya't malaking bahagi ng mga pasyente ang direktang nakikinabang dito. Para mas mapalawak pa ang serbisyo, nakalaan sa 2026 budget ang tig 1 bilyong pisong pondo para sa ilang LGU hospitals at sa operasyon ng 4 na specialty hospitals upang mas marami pang Pilipino ang mabigyan ng libreng gamutan sa mga pampublikong ospital. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP suportado ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB laban sa mga sexual harassment sa public transport. Si Ray Ferrer sa report. Isinusulong ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang istriktong pagpapatupad ng pila sa pagsakay ng pampublikong transportasyon sa mga terminal at loading and unloading zone. Layo nito na maiwasan ang sumbi na unahan at gitgitan sa pagsakay. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, suportado ng LCSP ang DOTR at LTFRB sa paglaban sa sexual harassment sa pampublikong sasakyan. Hindi lamang paalala sa mga drivers at operators kung hindi agarang pagpataw ng kaukulang parusa sa mga mapapatunayang guilty sa sexual harassment. Kamakailan, inanonsyo ng LTFRB at Department of Justice ang coordinated efforts ng dalawang ahensya laban sa mga kulurom. Apila ni Attorney Inton sa LTFRB at DOJ na maisama na rin sa koordinasyon ang pag-prosecute ng kaso laban sa mga sangkot sa krimen sa pampublikong transportasyon. Malaking bagay umano na may legal assistance ang mga biktima, hindi lamang para sa mga pasahero kundi pati na sa mga driver na nabibiktima ng mga hold-upper o mga scammer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, mahalagang magkaroon ng reforma sa mga polisiya ng healthcare upang mahikayat ang mga Pilipinong nurse na maiwan sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Nurses Association President Dr. Gian Torres na 3 bagay ang kailangang tutukan ng pamahalaan. Una na rito ang pasahod na dapat taasan at dapat ding ipantay ang pasahod sa pampubliko at pribadong nurse. Ikalawa, ang mas malawak na oportunidad para sa career progression. At ikatlo, ang mas positibong work setting. Ayon pa kay Dr. Torres, maiiwasan ng mga Pilipinong nurse na mag-abroad kung nararanasan nilang mas mainam ang working condition dito sa Pilipinas at sapat ang kanilang sahod upang suportahan ang kanilang mga pamilya. Sa ginanap na Filipino Nurses Global Summit 6 at 15th International Nursing Conference, ibinahagi sa talakayan na marami pa ring mga Pilipinong nurse ang pinipiling mangibang bansa kaysa maiwang magtrabaho dito sa Pilipinas. Pag napapahalagaan natin ang ginagawa, no, reforma muna sa ating mentalidad sa komunidad, no, yung ating mga pasyente, makikita mo na mahalaga pala talaga ang ambag at kontribusyon ng nurse sa ating healthcare. So dapat hindi natin kailangan pang pag-usapan na dapat ba bigyan natin ng magandang sweldo ang ating mga nurses. Kung may reforma, no, so syempre malaking bagay yung salary kasi hindi biro ang trabaho ng ating mga nurses, no. Ang daming pasyente hinahandle nila. Pangalawa, no, I see that may mga iba pang issues, no, na kailangan. Kasi kung ako magi-stay ako sa isang lugar, dapat nakikita ko meron akong career progression. Kasi meron tayong tinatawag na nursing specialization, no, at meron tayong tinatawag na advanced nursing practice. And as of now, no, with the current legislation, wala pa yun eh. Okay. No, so medyo limited yung saklaw nung ginagawa ng isang nurse. May isa pa, Bea, yung work setting natin. No, yung sinasabi natin, we push, no, ang PNA is a welfare organization. No, so ibig sabihin, gusto natin na siguraduhin na ang work setting, no, may tinatawag na tayong positive practice environment kasi you know, ang pag maganda ang pamamalakad, people will stay. The Philippine Nurses Association President Dr. Gian Torres. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, plano ngayon ng Philippine Nurses Association na bumuo ng programang tutugon sa pag-uugnay ng mga global Filipino nurse na nais nang umuwi at magtrabaho dito sa Pilipinas. Pagbabahagi ni Philippine Nurses Association President Dr. Gian Torres sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, maaari itong tutukan ng kanilang Committee on International Relations. Makakatulong anya ang mga nurses na ito sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman, lalo na sa mga nag-aaral ng nursing. Meron kaming Committee on International Relations, no. Okay. And I think, no, this is a program that I could actually suggest, no, to our Committee on International Relations na tumulong, no. So, tsaka syempre kasi you know what? Ano naman yun, Pinoy pa rin naman sila by heart. Pag lumalabas ka, lumalawak ang pananaw mo, yung perspektibo mo, mas lumalawak, 'di ba? So parang ganoon. So maganda siya kasi actually pagbalik mo dito, mas marami kang maibibigay, mas marami kang maiaambag sa atin, sa ating nurses, sa ating professional. Sa bahagi naman ng mga nurse na hindi nakakapag-practice ng kanilang propesyon at nauuwi sa job mismatch, mungkahi ni Torres na maaari silang sumailalim sa onboarding. Paliwanag ni Torres, isa rin sa dahilan ng nurse shortage sa bansa ay dahil sa mga nurse na napupunta sa ibang trabaho tulad na lamang sa call center at iba pa. Batay sa datos, mahigit 600,000 ang mga registered nurse sa bansa, ngunit ang iba rito nasa abroad o di kaya hindi nagpa-practice ng nursing. Kasi meron din tayo mga nurses na hindi nagpa-practice as a nurse. Pwede tayong gumawa ng programa dyan. Kasi yung mga hospital naman actually, meron tayong tinatawag na Association of Nursing Service Administrators. Pwede natin i-link up sa kanila yon para pwede namin silang i-facilitate na para may onboarding na tinatawag. Yes. Na hindi, kumbaga kung
Kung dati 1 month lang okay na, pwede nang isabak. Ito baka pwedeng dagdagan ng konti, no, gawing 2 months yung program nila for that. And that is something that we can negotiate. Si Philippine Nurses Association President Dr. Gian Torres. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap na mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po yan ang programang Ang Pilipinas Ngayon, paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mas mabilis na civil registration susubukan na sa mga piling lugar sa Rehiyon 2 sa pamamagitan ng Electronic Civil Registration at Vital Statistics. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Pegafanan nga na ng Philippine Statistics Authority Regional Office 2E Electronic Civil Registration and Vital Statistics o CRVS da tapeno mapabi iparehistro ta civil documents gita na birth certificate at death certificate. Nekagi ni PSA Region 2 Director Engineer Jeremy Bagyukan, maddagon nga na ipangideliver da tarumentas nga kawagan para ta nakagi nga online registration miski pangituduta kun na si mapaganayaw. Nekagi na PSA paga na igalama nga lugar nga napili nga mga ipopolo para ta nakaging online system irayaw isyudad na Tugigaraw ta Cagayan, Santiago City ta Isabela, Bayambong ta Nueva Vizcaya, Difun ta Quirino entre Basco ta probinsya na Batanes. Kada pilot area, igaduwang ospital na naka-enroll entre tadday nga barangay. Irayaw ay natudwan nga na para ta mga input ta ECRVS na may pa maipayta database na PSA. Taufun na yon na ECRVS, piga aggaw laman, higa nga na authenticated civil registry na bago nga ne ana nga abing entre natay ira. Yato ni balita nagafuta syudad na Tugigaraw yaw si Dina Tudor Villacampa, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Comprehensive Master Development Plan para sa rehabilitasyon ng palengke ng Baguio City. Ihahanda ang solicited proposal hindi na tatanggapin. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Umawat ti lokal ang gobyerno ti Baguio kadagiti unsolicited proposal para iti redevelopment ti merkado publiko tapno saanan ang maulit tinapasamak apan nagsunod iti SM Prime Holdings kalpasan atog ngaran dagiti umili ken dagiti naduma-duma a sektor ti plano
Iti may sa resolusyon nga impasati sang gunyan panlunsod kini iniprogran ni Mayor Benjamin Magalong nagkaysa dagitoy a maribisar ti Comprehensive Market Development Plan nga isu iti maituyang kadagiti interesado a developer. Dagiti stakeholders pakairamanan dagiti urban planners ket maimbitaran ang makipasat iti panagplano tapno mainayon dagiti banag akayatda ken dagiti tinubngarda iti proposal ti SM. Sigon kini Mayor Benjamin Magalong iti kabitan apanawen ket mabukal ti technical working group amang trabaho iti plano. Iti unag iti maysa atawen ket maisubmitar iti City Development Council para iti pannaka-aprobar na. Paginatgat ti Mayor akasapulan ti rehabilitasyon ti merkado gaputa adu dagiti dilapidated ken fire hazard apaset ti merkado. Manipo dito'y Baguio City, siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Environment and Natural Resources at Provincial Engineering Office nagsagawa ng assessment sa dike system sa Caramoran, Catanduanes. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nagkondusyon in site visit as in assessment ang composite team gikan sa regional as in provincial offices kan DENR katabang ang Provincial Engineering Office para sa pagpaplano, pagirahay as in reconstruction kan dike system sa barangay Inalmasinan, Caramoran, Catanduanes na apektado kan padagos na pagbaha as in soil erosion partikular sa parte kan sementeryo sa lugar. Obheto kan inspeksyon na maaraman ang tulos as in pangmatagalan na solusyon sa problema. Nakatalaan man na mag-deploy ang DPWH nin drone nga ning makatipo nin detalyadong aerial data na masirbing giya sa implementasyon kang proyekto. Mantang pigaadalan ang pangmatagalan na interbensyon, kinundusir na muna ang tulos na lakda nga arog kan paglilinig kan mga debris na nakaharang sa agihan kan tubig as in dredging, nganing mabawasan ang peligro kan pagbaha dulot kan shearline as in epekto kan bagyo. Pigsyerto man kan provincial government ang padagos na pagbabantay as in koordinasyon, nganing maipautob ang epektibong flood control measures sa nasambitan ng lugar. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Debosyon kay Senyor Santo Niño at mayamang kultura ng Ilonggo tampok sa selebrasyon ng Dinagyang Festival. Magulat si Emmy Santiagudo ng RP Iloilo. Pinaagi sa maniduagon nga costumes kag performances nang ibabaw ang debosyon kay Senyor Santo Niño kag buga nga kultura sang Ilonggo sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026 sa Iloilo City. 8 ka festivals ang nagpasuntayag halin sa probinsya sang Iloilo sa kasadyan sa kabanwahanan sang Sabado, Enero 24. Samtang 7 naman ka tribo ang nagpasakop sa Dinagyang Tribes Competition kung sa diin ang ilang performances nagtanyag sang bugana nga biodiversity sa Western Visayas halin sa Visayan Leopard Cat, Visayan Warty Pig kag iban pa. Gindugukan man sa mga deboto ang ginpatigayon nga grand religious sadsad. Kung sa diin ginpakita sa mga Ilonggos ang ilang nga debosyon kay Senyor Santo Niño. Hiwato ng awarding ceremony sa Dinagyang Festival 2026 karon sa gabi sa Iloilo Freedom Grandstand. Mula sa Iloilo para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin
mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Ipinahayag ni Bangko Sentral na Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. na hindi pa nakikita ang agarang pagbulusok sa 60 piso kada dolyar. Sa pagtitipon ng banking community noong Enero 23, sinabi niyang nananatiling mapagbantay ang central bank sa galaw ng palitan, ngunit ang anumang interbensyon ay nakabatay sa bilis ng paghina ng piso, hindi sa anumang psychological level. Nang tanungin kung hindi maiiwasan ang pag-abot sa 60 piso, sagot ni Remolona na hindi ito mangyayari kaagad. Nakaayon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutol sa karagdagang paghina ng piso. Gate niya, layo ng BSP na iwasan ang biglaang paggalaw ng palitan. Kamakailan, bahagyang lumakas ang piso matapos ang serye ng record low na pagbagsak. Maliban na lang kung maging magulo ang galaw ng merkado, sinabi ni Remolona na maaaring hayaang manatili ang piso sa bahagyang mas mahina pang antas. Umabot ito sa bagong low na 59 pesos and 46 centavos noong kalagitnaan ng Enero dahil sa inaasahang pagpapatuloy ng rate cuts. Tungkol sa panibagong 25 basis points cut mula 4.5%, sinabi niyang posible pa rin ito depende sa inflation at sa magiging lakas ng gross domestic product o GDP growth. Dagdag niya, mahalagang salik pa rin ang magiging galaw ng US Federal Reserve. Ayon sa MUFG Bank, kahit makatulong ang paghina ng dolyar sa Asian currencies, pinapabigat ng lokal na ekonomiya ang piso. Bumagal ang growth sa 4% noong ikatlong quarter ng 2025 at posibleng lumaki ang trade deficit. Inaasahan ng MUFG na nasa 58 pesos and 80 centavos kada dolyar ang piso sa unang quarter ng 2026 bago dahan-dahang humina sa 59 pesos and 50 centavos pagsapit ng taon. Nababahala rin ng bangko na muling maipe-pressure ang Asian currencies kung magiging mas hawkish ang Fed. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakita ng matibay na paglago ang Clark International Airport matapos tumaas ng 14% ang bilang ng pasahero noong nakaraang taon. Ayon sa Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD, umabot sa 2.75 million ang kabuang pasaherong dumaan sa paliparan noong 2025 mula sa 2.4 million noong 2024. Malaking bahagi ng pag-angat ay dahil sa pagdami ng international passengers at sa unti-unting paglilipat ng turboprop operations mula Maynila. Umabot sa 1.71 million ang international passengers, 10% na mas mataas kaysa noong 2024 at katumbas ng 62% ng kabuang bilang. Lumago rin ang domestic travel, tumaas ng 23% sa higit 1 milyong pasahero.
Tumaas din ang seat capacity sa 3.77 million, bunsod ng mas mataas na domestic capacity at mas madalas na biyahe sa mga umiiral na ruta. Umabot sa 22,745 ang flight movements, 18% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Ayon kay Lipad President at Chief Executive Officer Noel Manangkil, malaking tulong ang tuloy-tuloy na paglilipat ng turboprop flights mula Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Inatasan ng Manila Slot Coordination Committee noong 2024 na ilipat ang turboprops sa mga regional airport upang maibsan ang siksikan sa Maynila. Ang mga turboprop ay mas maliliit na eroplano na kayang lumapag sa mga paliparang may maikling runway. Naantala man o orihinal na deadline, itinakda ng MSCC ang bagong petsa sa Marso ngayong taon. Inanunsyo ng Cebu Pacific na ililipat nito ang natitirang turboprop flights kabilang ang Cebgo at Airswift sa Clark pagsapit ng Marso 29. Naniniwala si Manangkil na lalo nitong palalakasin ang konektibidad, magpapatuloy ang paglago ng pasahero at magiging mas ginhawa ang biyahe para sa mga taga-Luzon at karatig rehiyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inalis na ng Beep Card ang lahat ng Stored Value Updaters o SVU at Express Renewal Devices o ERD sa mga stasyon ng tren dahil gumagamit pa ang mga ito ng luma at outdated na 3G technology. Ginagamit ang SVU para kunin ang e-load mula sa e-wallets at bangko, habang ang ERD naman ay para pahabain ng 1 taon ang bisa ng Stored Value Cards. Kasunod ito ng pag-phase out ng pamahalaan sa lahat ng 3G networks noong dulo ng 2025 dahil sa panganib ng fraud, phishing at posibleng espia. Hinihikayat ng Beep Card ang mga pasahero na gamitin muna ang Beep mobile app para tignan ang balanse at kunin ang load sa pamamagitan ng pag-tap ng kanilang card sa Near Field Communication o NFC-enabled na smartphone. Nananatiling bukas ang ticket vending machines at point of sale o POS tellers sa lahat ng stasyon para sa anumang transaksyon. Nilinaw din ng Department of Transportation o DOTR na ang tinanggal lamang ay ang maliliit na quick load machines. Plano ng AF Consortium na ibalik ang mga SVU at ERD na may 5G technology sa loob ng unang quarter ng taon. Samantala, ilang Beep users ang nagreklamo sa social media, sinabing naging abala ang biglaang pagtanggal ng mga makina at dapat sanay naglabas ng abiso o nagpalit ng mas bagong units. May ilan ding nagpanawagan na hindi lahat ay may NFC-capable phone na karaniwang makikita lamang sa mid-range at premium models. Matatandaang nagbabala na ang Department of Information and Communications Technology o DICT noong Setyembre patungkol sa nationwide 3G shutdown. Ang Beep Card na pinapatakbo ng AF Consortium ng Ayala at First Pacific Groups ay ginagamit sa Automated Fare Collection System ng LRT-1, LRT-2 at MRT-3. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimaga sa Pilipinas. Makulay, matamis, at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam nyo ba na hindi ito orihinal na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con hielo,
dahil sa pangunahin nitong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ube halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nagliyab agad ang San Miguel at hindi na lumamig. Dinomina ang Token Tex 111-92 sa Game 2 ng PBA Season 50 Philippine Cup sa larong ginanap sa Inares Center sa Antipolo. Sumabog ang Beermen ng 39 na puntos sa unang yugto at umabot sa 24 ang kanilang kalamangan, isang abanting hindi na nila binitawan kahit ilang ulit sumubok bumalik ang tropang 5G. Pinangunahan ni Don Troliano ang pagbawi ng SMB mula sa 4 puntos sa Game 1 tungo sa 22 puntos sa ikalawang laro. Patuloy namang naging bangungot sina Junmar Fajardo at Mo Tautua sa loob, kung saan nagtapos si Fajardo ng may 17 puntos at 16 na rebounds habang si Tautua ay may 14 na puntos. Nagambag si CJ Perez ng 13 kahit may foul trouble at bumawi rin si Marshall Lassiter ng 12 puntos matapos mas scoreless sa Game 1. Nagpakita ng sigla ang TNT sa second half na ibaba ang lamang sa 10 sa third quarter 64-54 pero agad sumagot ang SMB sa pamamagitan ni na Chris Ross at Fajardo. Nang maibalik ng Beermen ang 20 puntos na abante sa fourth at tila sumuko na ang TNT nang ilabas ang bench, nagpakita pa ng isa pang rally ang tropang 5G at naibaba muli sa 10, 97-87. Pero gaya ng buong laro, may sagot ang San Miguel sa bawat pag-atake. Sina Troliano, Jericho Cruz at Lassiter ang naglatag ng finishing touches para tiyaking makuha ang panalo at maitabla ang serye. Pinangunahan naman ni Ray ng Batak ang TNT sa 17 puntos habang may 15 puntos si Brandon Ganuelas-Rosser. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Papasok si Filipina tennis star Alex Ayala bilang second seed sa kauna-unahang Women's Tennis Association o WTA 125 Philippine Women's Open at makakarap niya ang Russian na si Alina Charayeva sa opening round ngayong Lunes, Enero 26 na gaganapin sa Rizal Memorial Tennis Center. Ikalawang beses na nilang pagtatapat ito. Una silang nakita noong 2020 sa Spain kung saan natalo si Ayala sa unang round ng isang ITF event. Malayo na ang narating niya mula noon. Sa edad na 20, hawak ni Ayala ang career high ranking na number 49, nakapasok sa main draw ng lahat ng Grand Slam at may isang WTA title mula sa Guadalajara.
Ang 23 anyos na si Charayeva naman ay kasalukuyang number 163, ngunit umabot na sa number 142 at may 6 na ITF singles titles. Kahit may lamang sa rankings, maingat pa rin si Ayala at sinabing handa siyang ibigay ang lahat sa laban. Pangungunahan ni world number 2 o world number 42, Tatiana Maria ang torneo bilang top seed, kasama sina Solana Sierra, Olympic silver medalist Donna Vekic, Camila Osorio, Lulu San at Simona Walter. May mga Filipina ring wildcard entries na sabik magpakitang gilas. Si Elizabeth Abarquez laban kay Mai Hontama, si Tenny Madis kontra Mananchaya sa Wangkao at si Kay Ann Emana laban kay Tatiana Prozorova. Isang panalo na lang si Steffi Aludo mula sa main draw matapos ang dominante niyang qualifying win habang maagang nalaglag si Lorraine Halorina. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, magandang simula ang nakuha ng Filipino pole vaulter EJ Obiana sa indoor season matapos masungkit ang bronze medal sa ISTAF Dusseldorf sa PSD Bank Dome sa Germany nitong linggo. Tumalon si Obiana ng 5.65 meters para makuha ang ikatlong pwesto sa likod ni Menno Vloon ng Netherlands at Sam Kendricks ng Estados Unidos. Si Vloon, na isa ring Olympian, ang nag-uwi ng ginto matapos lampasan ang 5.75 meters, habang si Kendricks ay kumuha ng silver sa season best na 5.7 meters. Si Obiana naman ay hindi na dumaan sa 5.3 meters na starting height at madali niyang nalampasan ang 5.45 meters. Kinailangan niya ng dalawang pagtatangka para sa 5.55 at 5.65 meters. Sinubukan din niyang abutin ang 5.7 meters ngunit hindi ito pinalad. Gayunpaman, matibay pa rin ang kanyang pagbubukas ng season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito pong muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Tila marami ang nalito sa tunay na estado ng pag-ibig ni na John Lloyd Cruz at Isabel Santos. Sa kabila kasi ng usap-usapang hiwalay na ang dalawa,
Nakita naman sila kamakailan lang na magkasamang nagbabakasyon sa Thailand kasama ang mga kaibigan. Sa IG Stories, finlex pa nga ni Isabel ang isang group photo na makikita ang kanilang travel crew. Sa naturang larawan na original na ipinost ng isa sa kanilang kasama na si Athletic Girl, makikitang tila nagbibiro si John Lloyd habang nakasandal kay Isabel sa isang restaurant. May mga sumunod pang snaps kung saan kitang-kita ang pagiging malambing ng aktor habang tinitingnan si Isabel at may eksena ring magkayakap ang dalawa na pareho pang nakangiti. Quote and quote, parang sila pa, yan ang caption ni Instagram user Athletic Girl na tila pabirong patutsyada sa kumakalat na break-up rumors tungkol sa celebrity couple. Kung atin pong matatandaan, kinumpirma noong 2023 ang relasyon ni na John Lloyd at Isabel. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, tila malungkot at nahirapan umano si Kuya Kim Atienza na ipagdiwang ang kanyang ika-59th na kaarawan dahil ito ang unang kaarawan niya na hindi kasama ang yumaong anak na si Eman. Inilarawan mismo ng TV host ang espesyal na araw bilang kanyang toughest birthday. Kamakailan lamang sinurpresa si Kuya Kim ng kanyang mga kasamang host sa variety show na TikTok Clock ng isang simpleng selebrasyon. May cake, kandila at syempre isang taos-pusong wish bago niya hipan ang apoy sa kandila. Sabi nga ni Kuya Kim, quote and quote, sana magpatuloy ang blessings natin, pang-4 na taon na natin and may we go on strong. Ngunit kasunod ito, naging mas personal at emosyonal ang kanyang ikalawang wish na talagang nakakuha ng atensyon ng karamihan sa mga nanood. Quote and unquote, then my personal wish for myself, this is the toughest birthday in my life because it's the first birthday na wala yung anak ko, si Eman. But I'd like for the memory of Eman to continue with kindness, good vibes na people may celebrate her life and may my birthday be the start of this. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat sa mga nakinig sa ating mga showbiz balita for today. Narito pong muli at maghahatid sa inyo ng mga chika sa mga susunod na edisyon ng Ang Pilipinas Ngayon, ang inyong chika Dora, Steph Vicente. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Iyan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kay Susan Aizon at Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya rin nagulat ng ating showbiz balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.